Yan lang pumasok mga katoto. Alas 12. 15 na, alas 12 siya nasa bubong. Ngayon lang natin siya ituklak mga katoto. Tuklak muna natin. Dating blue bar. Yan po. Blue bar. Mamarako pa. Wala talaga siyang speed, oh. Nakita niyo naman. Okay naman, no? Namamarako pa siya, oh. Mamarako. Iliin lang po natin. Kaklak natin yung mga katoto. Yes mga katoto, meron na po tayong pauwing ibon. Grisel po, grisel. First bird natin. Ayan, oh. Ayaw yung pumasok to. Iodoran po ang hagis niyan. Kararating-rating lang din to. Abangan na po natin yan dito. Tingnan natin kung ano nangyari. Ang tagal pumasok. Pasok, pasok! Ayun, nagkakamot pa, oh. Ang tagal niya pumasok mga katoto. Oh, parang wala lang, no? Mabagal lang talaga lumipad tong ibon natin. Pero stress din, no? Anong matsura niya? Oh, kapikit-pikit, oh. Pero walang problema yan kasi basakalak lang siya. Marami pa namang karera, eh. Wala talagang speed mga ibon natin ngayon kasi bumalik karera na tayo, eh. Siguro sa susunod na laban, focus tayo sa kalapati. Focus tayo sa panlaro. Tagal. Yan lang pumasok mga katoto. Alas 12. 15 na, alas 12 siya nasa bubong. Ngayon lang natin siya ituklak mga katoto. Tuklak muna natin. Tuklak na po natin mga katoto. Yan po yung sticker niya. Yan, 4765XX. Ang tagal. Naging 900 something na lang yung speed niya, no? 906. Ano, naka 1,000 pa sana tayo. Ganun talaga. Yun po yung tsura niya. Milay-milay din, no? Kaya nung nakaraan, ano yan, pangalawang ibon natin. Ito yung isa, oh, hindi natin yun, white flights. Magaling na siya ngayon. Ano yan, umuwi ng ano, ng puro kanal. Pati ilong, puro ang baho, puro kanal. Yung puti niya, yun, pansinin nyo, ano pa rin, dirty white. Subsub po, puro ano yan, puro itim, puro putik. Kaya hindi natin siya laro. At saka may salmonella. Buti hindi ganun kagrabe na agapan po natin. Ganyan po dapat kayo. Lagi nyo pong babantayan yung ibon. Huwag ka uuwi. Kahit late pa yan, kailangan po natin. Mali po sa susunod. Diba? Mabilis na sila. Hindi na tayo mag-antay ng ano, matagal. Ano po? Kain na sila. Soft food. Ang patuka nila. Tagal bumaba. Makain na po sila. Ayan. Ayan siya. Parang ano, relax lang naman siya. Wala talagang speed yung ibon na to. Pero uuwi yan. Saklak yan. Wala nga lang talagang speed na sabihin mong 1-1, 1-2. Wala kang makukuha speed sa ibon natin. Kasi bata pa lang yan. Ganyan pa lang, inakay pa lang yan. Pabayaan ko na yan sila, eh. Yeah, wala talaga silang speed. Pero yung homing instinct mataas. Lahi yan ng mga askal. Yan. Ang tatay niyan ito. Ito ang tatay niyan mga katoto. Diba? Si Putol. Yan. Yan si Putol. Yan si Putol. Hindi blurred. Si Putol. Ayan, si Putol yung tatay niyan. Yan. Askal line talaga yan. Mga lahi yan. Naglalap winner yan. Mga line yan. Yan, askal din po yan. Yan yung ano, cow. Yung boros. Nakauwi yan, ano na. Tapos na karera. At least nakauwi. Yung iba nga, hindi magpauwi kasi nakakahirap po magpauwi doon. Ito naman alin niya. Tapos ng alin, nakauwi din, ano na. Last lap na. Alin sama. Yan, askal din to. Hindi ko na siningsingan kasi yung ibang ibon nila, ibenta ko na yun. Yung mga anak. Yan, mga askal, mga bata. In-inbreed ko muna sila bago ko sila ibinenta. Para kahit pa paano, meron po tayo. Pero na-training ko na yan. Hindi man ako nag-stock ng ano, hindi ko tinitrain. Tinitraining ko muna sila. Ngayon, kapag pumasa sa training, okay na po. Pasok na po yung breeder yan. Pauwi na naman tayo mga katoto. Isa, last na bird natin. Pakita ko sa inyo. Dating blue bar. Yan po. Blue bar. Mamarako pa. Wala talaga siyang speed, oh. Nakita niyo naman. Hindi naman siya, sabi mo lanta. Konting stress, siyempre napagod. Lakas ang hangin yun.
Oo, ano siya, headwind. Kaya medyo mahirap magpauwi, kakaunti lang nakapagpauwi. So yan, pauwi po tayo. Pasok na po siya mga katoto. Pasok! Pasok! Ayaw. Hirapan talaga sila. Headwind po kasi ngayon eh. Kaya ang hirap magpauwi. Wala, lagay lang tayo ng patoka. Lagay tayo patoka para tawag dito. Ano siya, yung attention niya mabaling, tsaka gutom na rin yan eh. Yan, wala nga lang anong painit. Ang budget. So ayan, sabuhin lang natin yan. Bababaan naman yun sila eh. Ayan, ang papasok. Ang hirap pagka dati hindi ganyan ang ibong. Pag dati tumatakbo pa pagpasok eh. Ngayon wala pa. Baka natin mamaya magbas na oras. Yun, pumasok na. Ayun na po yung ibon. Lubar. Ayun o. Okay naman o. Namamarako ba siya o? Namamarako. Hilinan po natin. Kaklak natin yung mga katoto. Magandang tanghalian po sa inyong lahat. Kahit pa paano nakapagpauwi tayo. Nung nakaraan, dalawa po ang napauwi natin. Naiklak. Pangatlo, see you tomorrow. Kagaya kanina po ng binidyo po natin umuwi po yan ng laylay po ang bakbak, tapos puro putik, pati yung kanyang ilong nangingipit sa putik. Mahirap po talaga kapag tumitigil ka sa pangangarera, pero nandun pa rin yung hilig po natin. Hindi po natin talaga maiwasan kapag kahilig, lalo pag committed ka na. Kaysa naman maglibang ka po sa iba. So balik na lang po tayo sa pag-iipon, kasi tuwing linggo nandito ka lang po sa loop mo. Naaskasa mo lang yung pagdating ng kalapate. Kaya nga lang medyo may aray ngayon kasi ang patoka po talaga naman at ang mga vitamins ay nagtataasan. Ano raw? So okay lang po yun. Sipagan na lang po natin ang paghahanap buhay para hindi ganun kabigat. Okay naman po yung pauwi natin. Medyo mas mabilis siya kesa nung una. Buti na lang at ibinagsak ng panahon yung ulan kagabi. Kaya yung release po dun sa location saan ba ang hagis nun? Pasakaw. Malinaw pa. Alas 6 pasado ni-release na po nila. Kung hindi ako nagkakamali, mga 6. Paano masabi? Ang release nila. Kung magtama sa release po ng club ng ng FPR. Dun sa mga nakapaglak ng maaga, congratulations po sa inyo. Binabati ko po kayo, napakahusay nyo ngayon. Sana tuloy-tuloy pa rin po kayo na lumarera. Huwag po kayong maayaw, sana nagkalihin po yung pagmamahal sa pagkakalapate. Dahil yan po ay napakagandang libangan. Kasama mo po yung inyong pamilya sa loob lang kayo ng bahay. Mas mainam po kung susuporta rin po yung ating ang ating mahal sa buhay, lalo na yung ating loved ones. Mas maganda sana ang pauwi natin mga katoto kung maganda po talaga yung tawag dito, yung balahibo ng ibon natin. Sobra pong napaka-importante po na yung balahibo po ng ating kalapate ay madulas. Alam niyo naman kapag madulas, diba? Alam niyo naman yan, madulas, diba? Mas mabilis o banayad yung pagpasok. Tama? Pagpasok. Siyempre, pagkatanghali ng ang uwi ng ibon mo, lalo pagkato, hindi na maganda ang pagpasok niyan. Siyempre, unang-una, namumuti na mata mo, tapos cut off pa. Marami pong tintag po ng balahibo, yung nagpapaganda. Nandiyan na po yung mga pagpapaligo, may wash out, isa rin po yan sa nagpapaganda ng balahibo. Pero kung simula pa lang, kung gusto nyo po paganda yung balahibo ng inyong mga kalapate, kahit daanin nyo na lang sa patoka, marami pong nabibiling mga pampaligo sa kalapate na magpapaganda, pero mahal po kasi sila eh. Ang hirap pong pangalan, pero kung may budget po kayo, hindi ko po kayo pipigilan. Pero may paraan pa naman, iba. Bibilahan nyo lang ng mga patoka na may balat. May mga balat alin ba mga patoka na yan, yung sap,
yung stripe na yan, yung itim na stripe, yung itim na sunflower, ano pa ba? Yung kape, no? Yung mani, marami po, dagdagan nyo lang po. Basta yung mga pagkain ng African na binabalatan, yan po, isa yan sa mga pinakamagagandang na pakain sa ibon. Lagi kayong meron yan sana. Hindi kayo mawawala na ihalo nyo sa inyong patoka. Lalong mas marami, mas mabisa. Kaya lang, siyempre, pagdating sa karera, habang lumalayo yan, kailangan matatagal po matunaw yung mga ipapakain ninyo. So ngayon, 3 laps na po ang papasukin natin next loading, kaya magdadagdag po tayo ng mais. No, kailangan po natin magdagdag ng mais kahit na 1 kilo. Sa loob ng 5 kilo, pwede na yan, magdagdag ka ng kalahating kilo. No? Pagka naubos yun, bibili ulit tayo. Ganun po talaga Kasi pag hindi natin yung pinakain, wala po tayong aasang tulin, wala po tayong aasang uwi. Na mga katoto, inaantay po natin yung ibon natin pangalawa. So 4 lang po yung nilaro natin. Yung isa, yung checkered na white flight na may isang puti, sinulo, saka ng pakpak niya. Hindi po talaga siya nakauwi. Tapos yung isa naman, si Yotomoro, kagaya ng kimento ko, umuwi po siyang panay puti. Tapos yung dalawa clock po, isang 800 na karaan, tsaka isang 700 plus. Ito ngayon medyo tumulin. Sana kung pumasok kung siya mas maaga pa siya. Kaysa sa alas 12:15, alas 12:17 na yata natin na i-clock. So dumapo siya sa rad ng alas 12 in punto. Kaya lang nahuli po natin siya mga alas 12:17 na. Pero okay lang yan. Ang mahalaga, nandyan siya. Tsaka malayo pa naman yung cut-off. Alas 3 pa naman siya. So ganun lang po mga katoto. Mas mainam po na maglibang lang po tayo sa pangangarera ng kalapate kaysa dun sa ibang libangan. Sana all. Shoutout nga pala sa mga nag-iibon, sa mga nagkakalapate, sa mga kumakarera dyan, no? God bless po sa inyong lahat. Tutok lang po tayo sa karera para makuha po natin yung tinatawag na panalo. Ang panalo po ay ginagawa yan, no? Hindi po yan pinapanalangin. Yung panalangin, kailangan din po natin yan, pero ang sabi nga po sa banal na kasulatan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang lawa. Kaya kailangan magpursige po tayo sa pagtutok, sa pagkakalapate. Alamin po natin yung ibang mga sekreto. Kadalasan, mas maganda pa nga yung sariling tuklas nyo na kailangan meron, tapos yung ibang kalaban nyo, wala naman. Bagay itong kalapate naman na to, itong paglalaro natin kalapate, hindi naman to sabihin mong away, no? Ito ay brotherhood din ng mga nag-iibon. Tapos may mga kota rin siyempre. Tapos yung pananalunan mag-hati-hatiin. So para rin siyang liga, no? Kung sa basketball meron first prize, second prize. Ito naman, iba naman ang kategorya nito. Minsan ang declare o breakdown ng mga nagpapalaro ng club ay simula 1 hanggang 30 may papremyo at kung ano-ano pa. Kaya kung kayo po ay desididong magkalapate, pwede naman po kayong manood sa mga kagaya nito sa social media, sa YouTube, para magkaroon po kayo ng kaunting kalaman. Ganun na lang po mga katoto, sa susunod po na ating pagkikita sa next Sunday. Abangan po natin kung ano po mangyayari dito sa dalawang iwan nating laging dito. Hindi naman siya kulilat na basta umuwi lang sila. Matibay lang talaga. Tibay na lang ang pinag-uusapan natin dito, wala pong tulen. Siguro na sunod lang natin i-apply yung tulen, no? Next race. Ito meron tayo ditong 5 ibon na binread. So hindi ko lahat masasubukan yan. Kung hindi ko lahat masasabi na maganda po yung palabasan nila, pero gagawin po natin yung mga technique o yung mga aral na alam natin, i-apply natin sa kanila para maging maganda po yung bunga ng resulta. Ganun na lang po mga katoto. Maraming pong salamat sa inyo at mabuhay po kayo. Peace.